Parang binagyo ang kusina namin. After pala namin kumain kanina, is nakatulog na rin. Lagi kasi ako napupuyat sa kakapanood ng teleserye gabi-gabi. Since medyo charged yung katawan natin ngayon, syempre naglinis na din ako ng aming bahay para na lang laging araw-araw kasi talaga binabagyo dito. At medyo matagal-tagal na rin kasi bago ako nakapaglinis ng bonggang-bongga. Naglilinis naman ako minsan, pero yung minsan na yun, yung linis na bara-bara. At syempre, pinagtatransfer ko na din yung mga naka-plastic lang na mga, ewan ko, basta halo-halo na yan, mga arena, kokwa. Diba, useful din pala pag may sari-sari store ka. Almost 1 year na rin pala kami na nagsasari-sari store, pero wala man lang kaming naipon na pera aside sa balat ng stick. Sa loob at labas nga pala yung mga kalat, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa at ano yung unahin ko. Ewan ko, basta inuna ko na lang yung mga lagayan. Kung makikita ninyo yung mga gamit namin, parang more on disposable pero hindi ko tinatapon. Siyempre, wala naman tayong sariling bahay, kaya lahat ng gamit natin disposable muna. Disposable, pero Shopee, no? Naalala ko pala, before kami nagbahay-bahayan ng asawa ko, is yung dala namin, damit niya at damit ko lang. Ngayon, hirap na kami maglilipat-lipat dahil nga sa mga gamit na to. Kaya mahirap din bumili talaga ng mga gamit pag wala kang sariling bahay. Tulad ng gamit namin na nasa Zamboanga is andun lang yun, nakatambak. Siguro katagalan, basura na din yun. At sabi ko rin kasi sa tita ni Iman is ipapamigay na lang. Kaysa naman nakatambak, at least mapakinabangan ng iba. Ulul. Minsan nga nag-uusap din kami ng asawa ko, if ever uwi kami ng Zamboanga, saan namin ilalagay na naman yung mga gamit. At hindi na rin kasi kasya talaga din doon sa Baguio. At saka another expenses na naman magdadala doon. Anyway, tinaas ko na din pala yung mga gamit na hindi naman masyadong nagagamit. Pero siguro pag asawa ko yung maglilinis, lahat itataas niya. Kaya nga minsan pag naghahanap ako ng mga bagay-bagay, siya yung inuutusan ko talaga maghanap. Kasi alam ko, pag may nakikita siya na sa ibaba, itataas niya yan. Kasi nga minsan kasi sinahan na Gianna pinaglalaruan yung mga gamit at ayaw na ayaw niya yun. Gamit pa kaya sa kusina, kahit nga yung laruan ng mga bata, tinatago niya kasi ayaw niya din yung mga kalat na kalat. Yung tipong ako yung tagabili, siya naman taga-tago. Ewan ko nga kung saan niya na natatago yung mga laruan, kaya minsan naghahanap talaga siya na. At saka dito nga, yung paglilinis ko dito, ang dami ko rin nakita mga laruan nasa itaas. Syempre, hindi naman may tataas ni Nahan at Gianna, kundi papa nila talaga yung salarin. Mala spider na talaga ako ngayon. Tudukapit nga ako dito kasi parang natatakot nga din ako baka mahulog. At ayan, nilagyan ko na din pala ng mga label. At saka nilabel ko lang yung iba, hindi naman lahat. Syempre ilalagay ko pa ba yung macaroni? Nakikita mo naman, 'di ba? Nakikita mo? Ewan ko na lang dito kung may magkakamali pa na yung cheese na gawing sugar. Sabagay, wala naman na siguro magkakamali. Sugar, di naman masyadong nagagamit kasi yung asawa ko hindi rin naman siya nagko-coffee. At si Iman, ako lang talaga yung coffee lover. At yung asawa ko naman, simula nung naoperahan yung mata niya, hindi na siya nagko-coffee. Gatas na siya ngayon. Gatas ni Hana pa nga. Tibay-tibay daw. Oo nga pala, kung sa iba, yung ipit nakikita sa sampayan at sa labas sa amin, yung mga ipit nandito sa kusina. Literal na hindi talaga kami gumagamit ng ipit para sa mga damit. Dami talagang alam ng asawa ko, no? Ma-improvise talaga. Tapos, yung sa baba din pala ng lababo, is kinuskus ko na din, di ba? Pag sinasapian talaga ako ng kasipagan, ganyan talaga ako. Kaya nga, inabot na din ako ng gabi pala, sabi ni Iman, iba daw talaga ako pag sinusumpong ng kasipagan.
Pero pag sinasapian naman ng katamaran, ay naku, mamamatay na lahat ng insekto, nakahiga pa rin ako. Kaya pag bumubuo ka ng pamilya, ayoko talaga yung nakikitira pa ako sa magulang ko or sa mga biyenan ko. Kasi nga, mas kadalasan talaga is sumusumpong sa akin is yung katamaran. Unlike yung kayo-kayo lang, gagalaw ka at hindi gagalaw, walang makikialam sa'yo at di ka mahihiya. At kung asawa ko lang yung magdadaldal sa akin, tutulugan ko lang siya na lalo. At ayan, malinis na dito sa labas, sa may dirty kitchen. At bukas na naman ulit, binagyo na naman to. At nasa loob pala, naka-arrange na din. O, diba? Mas okay siya kaysa yung kanina talaga na binagyo. Ewan ko na lang. Pero bukas to, ewan ko na lang din. At sinunod ko na din pala yung higaan na nasa terrace na higaan ni Mama dati nung nandito siya. At ayan, o diba, masarap ng humiga. At bukas pala na naman, or next year, dyan na naman, dito na naman sa isang terrace na lilinisan ko. At ayan nga, kalat-kalat talaga.